Okay, may tanong si Sir Alberto Doctolero Jr. Doc, ask ko lang po, paano po gagawin if magka-phobia po yung dog? Ayaw na po niya lumabas ng street, lalo na pag maraming cars and tao. Nagulat po sa paputok. Ayan, maganda yan. Kasi yung topic kahapon doon sa Net25, nung in-interview kami doon sa TV station nila sa Kansas City, was specifically about this. No, kung anong gagawin during the holidays kapag maraming paputok and yung dog nyo ay natatakot. May mga dogs po talagang ganyan. Ito, hindi lahat ng dogs ay takot sa paputok. Hindi lahat ng dogs ay tinatawag na nervy or nervous. Kasi yung mga nervy dogs, genetics po yan. Okay, so this is stemming from their instincts. Masyado kasi mataas talaga yung instincts ng aso pagdating sa hearing nila. Naririnig nila yung sobrang titinis ng mga sounds and sobrang lalim ng mga sounds na hindi na natin naririnig. Parang hangin na lang sa atin yan. Parang wala lang sa atin yon. Pero sa mga dogs, amplified yan. Lalo na yung mga matataas ang tenga ng mga aso. So they are very sensitive pagdating sa pandinig nila at pang-amoy nila at pang-dama nila in general. No? They're very, very sensitive. Kaya yung mga dogs na pinipili namin sa Manalo Canine when we choose dogs to work sa security, police, and military, we choose dogs na hindi nervous. Kasi genetics yan eh. Namamana-mana po yan kung ano ugali. Parang tao din kasi may mga taong matatakutin, may mga taong konting konting nakakatakot, sobrang na sila, tumitiklop. May kinalaman yun sa nila, sa fear threshold, dogs and humans. Yung fear threshold is may mga nakakatakot sa iba, konting nakakatakot, konting tinatakot lang sila, natatakot na. Pero may mga tao talaga na sadyang matatapang, hindi basta-basta matatakutin. Yan, siguro may mga kilala ko dyan, And ako, siguro nung bata ako dahil marami kaming naririnig ng mga kwento-kwento, di ba? Matatakutin talaga yung nature ko nung bata ko. Pero as I grew up, na-expose ako kung sa ano-anong mga bagay, kaya tumaas yung fear threshold ko, 'di ba? Ganoon naman 'yun eh. Takot ako dati sasakay sa eroplano, pero nung dinala kami sa Dubai ng tatay ko nung 14 years old ako, and then pag uwi namin dito, pabalik-balik na, hindi pala nakakatakot. So ganoon din po ang pagte-train ng mga dogs. You put them in a situation na ma-experience nila yung kinatatakutan nila, but the experience has to be positive. It has to be good. So kung sinasabi ninyo, Sir Alberto, yung aso ninyo ayaw nyo lumabas ng street, lalo na pag maraming cars and tao, dalhin nyo sila doon sa mga lugar na yon. Maybe not wala naman sa bangketa, Una, medyo malayo-layo muna. Pansinin nyo yung aso ninyo kung natatakot na siya from a distance sa isang lugar. Halimbawa, doon pa lang kayo sa may likuran ng gate ninyo or likod ng bakuran ninyo, tapos may street dyan sa harapan na may mga tao, may mga sasakyan. Sadyain nyo, dalhin nyo siya doon. Huwag yung sobrang praning na siya. Doon lang sa area, doon lang sa point na medyo na-alerto lang siya, pero hindi pa siya natatakot. Okay, so nagigets siya sana yun. If you have any clarifications, you can put it in the comment section below. Tapos, pag nandun na siya dun sa area na yon, bibigyan nyo siya ng treat, bibigyan nyo siya ng food, doon nyo siya papakainin, or hagurin ninyo. Yung sobrang doon kayo maglaro, doon mo bigay yung kung anong gusto niya, laruan. Tapos, marirealize niya, doon pala sa area na yon, na may nakikita siyang kinatatakutan niya, mga kotse, mga tao, ay may pleasure siyang makukuha. Okay, so, gawin yan, mga ilang sessions muna. Pag nakikita nyo baliwala na sa kanya yung area na yon, ilapit nyo na siya dun sa area naman na palapit na palapit. Tapos, wag nyo bibiglain. Okay? Kasi baka mas lalong mapagtid yung kanyang fear threshold. So, uunti-untiin nyo yan. Ang tawag dyan, familiarization, conditioning, na pag, yung dati niyang kinatatakutan, nagiging positibo na ngayon sa isip niya. Okay? So, darating yung point, it could take days, weeks, maybe even months sa mga severe cases, pero yun lang po yung ginagawa para po mawala or at least mabawasan yung takot ng mga asong may takot sa ganyan. Tapos doon din, kagaya ng in-explain ko rin kahapon sa Net25,
naikwento ko rin doon na anong ginagawa namin sa Manalo K9. Sa US po kasi, no, merong tinatawag na Super Dog Program. And isa yun sa pinagkuhanan ko ng idea kung bakit Super Dog yung name ng brand natin. Like Super Dog Nutrition, Super Dog Soap. Yung Super Dog Program sa US military, nasa military working dog manual nila yun, nilalagay yung aso o yung mga puppies sa situation na mas-stimulate yung utak nila, and isa yung sa mga inaalis nila yung takot sa putok. Siyempre, dadalhin nila yung mga aso sa war zone, mga ganyan. So, kailangan yung aso hindi natatakot sa putok. Ang tawag sa mga asong takot sa putok ay gun shy. Nahihiya sila sa baril in literal words. Pero gun shy means takot sa putok yung aso. So puppy pa lang, in-expose na nila sa ganung klaseng sounds, no? Pinaparinig na nila yung mga maririnig nila sa digmaan, mga explosions, pagsabog. Sa Manalo K9, ginaya din namin yan. Nung nag-supply kami, for example, ng mga dogs sa Malacanang, sa Presidential Security Group, kasi ayaw nila yung mga gun shy or mga nervous dogs. Kasi hindi pwede yon sa K9. Ganon din nung nag-supply kami ng 252 dogs naman sa Philippine Coast Guard. No? Naka-deploy na yung mga aso namin na yan sa buong Pilipinas sa mga posts ng Philippine Coast Guard. And others, no, military, sa Army, sa Marines. Yung mga dogs, sinasubject namin sa ganong klaseng sounds. Bumili ako ng malalaking mga speakers, pinalagay ko doon sa training facility namin sa Manalo K9. And every day, ang instruction ko sa mga trainers natin, magpatugtog lang kayo doon. Huwag niyong gamitin yan sa pagpapatugtog ng mga love songs or kung ano. Basta, patugtugin niyo yung may mga explosions, ganyan. I-expose niyo yung mga dogs natin dyan para masanay lang sila. Baliwala sa kanila yung mga ganong tunog. No? So, may mga pwede rin kayong gawin. You can also upload sa YouTube yung mga sounds, no? Pwede niyo mag-upload yung mga sounds sa YouTube na mga explosions, fireworks. Tapos iparinig nyo ng parinig sa aso nyo. Kung sa cellphone nyo maganda na yung speaker, o kaya meron kayong Bluetooth speaker, parinig nyo sa aso ninyo. Una, soft lang muna. Diba? Huwag nyo muna papagtirin yung takot ng aso. Nyo muna, ilagay nyo muna sa level na medyo na-alerto lang siya pero hindi siya natatakot. Okay? And eventually, you gradually increase yung volume. Gawin nyo yan, lalo na po itong New Year, putukan, Christmas putukan. Kasi pag doon lang nila ma-experience yung ganong ingay, mabibigla sila and definitely matitrigger yung nervousness nila kung sila ay nervous dogs. And nervousness could be manifested in several ways. It could be sobrang matatakot yung aso mo, mapupunta siya sa sulok-sulukan dyan, talagang sisirain niya yung lugar niya para magtago. Ayan. So, it's a good idea din kung talagang nandun na kayo sa sitwasyon na yun, bigyan nyo yung aso nyo ng area na tahimik, na makakapagtago siya. Kasi pagdating na ng panahon yun, wala na kayong magagawa. Pero on the days or weeks before that, what you can do nga is familiarize your dog to that kind of situation. No? I-familiarize nyo sa mga ganong klaseng mga tunog. Bagsakan nyo ng mga planggana, pero malayo muna, huwag yung bibiglain. Or magpaputok na kayo sa medyo malayo-layo hanggang eventually masasanay yung aso ninyo. And marirealize niya, hindi naman pala nakakatakot yung mga ganong sounds. Kasi binibigyan nyo siya ng treats, binibigyan mo ng food habang nakikinig siya ng mga ganong sounds. So definitely, your dog's condition will improve. Pero tsatsagain yan. If you don't want to tsaga-tsaga, you can bring your dog to Manalo K9. And tutulungan po namin kayo na ma-rehabilitate or ma-condition yung dog nyo, ma-familiarize yung dog nyo. Kasama yan sa basic obedience namin. If that's what you want, tinitailor fit kasi namin yung training namin sa Manalo K9 sa mga dogs na pumapasok sa amin. Kung ano yung gusto ng owner, dun kami nagpo-focus sa kung ano man ang kailangan ng owner from the dog. Alright, so... And feed your dog SDN, the best dog food in the multiverse. Yan ang the best para yung aso nyo ay hindi lang matapang pero healthy and strong. Ayan. Thank you, Sir Alberto Doctolero Jr. Sa inyong tanong. Kung may mga tanong pa po kayo, guys, sikapin ko nang gumawa ng pinakamaraming videos para masagot yung mga tanong ninyo personally.